Sa ngalan ng Diyos, maawain, tagapagbago ng mga puso at paningin, at tagapamahala ng araw at gabi, gabay ng bawat sandali, itaas mo kami sa pinakamainam na kalagayan. Bago ang lahat, kinakailangang ipahayag ang pinakamalalim na pakikiramay sa pagkamatay ng tataas-taasang pinuno at ng mga tapat na lingkod ng bansang ito. Sa lahat ng mahal at marangal na mamamayan ng bansa, ipinapaabot namin ang aming pakikiramay. Espesyal ang panalangin naming binibigkas tuwing bagong taon. Hinihiling naming sa Diyos ang makapangyarihan na pagbutihin ang aming kalagayan at baguhin ang aming mga puso. Amen. Para sa kanyang landas, patnubay at layunin, hinahanap ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanya. Nais kong sabihin ang mga sumunod bayong taon, dalawang malalaki at pinagpalang kaganapan ang nagtatagpo sa panahong ito, ang ating Nowruz at ang ating banal na Eid al-Fitr. Ang Nowruz, sa ating mayamang kultura at tradisyonal na paniniwala, sa loob ng maraming siglo at milenyo sa ating bansa, ay palaging itinuturing na isang bagong simula, mahalagang bahagi ng buhay. Sa ating kultura, ang Nowruz ay sumisimbolo ng malalim na pagbabago. Kaya sinusubukan nating kalimutan ang mga dating sama ng loob at hindi pagkakaunawaan. Ngayong taon, higit pa kaysa dati, kailangan natin ng Nowruz, ng isang Nowruz, na nagbibigay diin sa pagkakaisa, pagkakabuklod, at pambansang pagdadamayan sa ating kultura. At ipapakita natin ito sa buong mundo. Kailangan natin isantabi ang lahat ng ating mga dating sama ng loob. Dapat nating alisin ang lahat ng hadlang at hindi pagkakaunawaan, pagsamahin ang lakas, at magdala ng karangalan sa ating mahal na Iran. Lalabas tayo sa bagyo at krisis na kinasasadlakan natin ngayon. Ang dibdib ay parang mga suso, palayain ang sarili mula sa hinanakit at matutong pahalagahan ang alak ng pag-ibig. Nararanasan natin ngayon ang espesyal na sandali ng Eid al-Fitr. Pagkatapos nating gumugol ng isang buong buwan sa pagsusumikap na mapabuti ang ating sarili, nararamdaman natin na sa totoo lang, pisikan na tayong nauubos. Musika, isang bagong pananaw at isang bagong paniniwala. Ang dalawang elementong ito ay pinagsama. Ito ay naitatag sa loob ng malalim na paniniwalang espiritual na ito. Mayroon tayong nakasanayang paulit-ulit na panalangin. O Diyos, pakainin mo ang lahat ng mahihirap na nangangailangan. Pakainin mo ang lahat ng nagugutom sa mundo. At alisin mo ang lahat ng kasamaan nagpapahirap sa atin. Pakiusap, ialay mo na kayo ng sarili mo sa pagpapagaling ng mga may sakit at nagdurusa. Sapagkat ang tao may tunay na paniniwala at pananampalataya ay hindi maaring kumuha ng buhay ng isang inosenteng nilalang. Tandaan mo ito ngayon at sa lahat ng araw, ang lugar kung saan tayo nakatira. Pinapatay nila ang mga tao sa malupit na paraan. Sa huli, sinasabi nila, O Diyos, itama mo ang lahat ng katiwalian sa mga Muslim. Ibig sabihin, hinihiling nila sa Diyos na itama todos os problemas e corrupções na umiral sa atin mga Muslim. Wala tayong intensyon, pati ang mga bansang Muslim na lumikha ng alitan, hindi tayo naghahanap ng hidwaan o digmaan laban sa mga bansang Islamiko dahil sila ay mga kapatid natin. Ang sigalot na ito na lumitaw ay dulot ng isang tusong kaaway na, sa pamamagitan ng ganitong paraan at asal, ay nagdudulot ng mga problema sa pagitan natin, mga Muslim, sa ating lipunan. Sa mismong banal na buwang ito, nang walang anumang dahilan o lohika, yung mahal na pinuno, ginawa nila tayong martir ng walang anumang dahilan o lohika. Ginawang martir ang ating mga komandante at ministro ng walang anumang dahilan o lohika. Ang mga nagsasalita ukol sa karapatang pantao at pagiging makatao. Mga inosenteng bata sa paaralang. 168 Neflatli, pinatay nila ang mga inosenteng ito. At ang kanilang mga bag ay narito pa rin na nakakalat. Kasama ng mga pag-asa at mga pangarap ng isang buong buhay na gusto sana nilang maranasan. Sila rin ang madidig magsalita tungkol sa pagiging makatao at laging ipinamumuka ang karapatang pantao sa atin. Ang pangunahing paniniwala natin ay ang maglingkod sa sangkatauhan. Palagi nating iniaabot ang kamay ng pagkakaibigan sa nangangailangan at tinutulungan ang may sakit. Kapag sila sa pamamagitan ng kanilang mga salita, mga gawa sa mundo at mga islogang ipinapahayag nila ay ginagawa tayong mukhang may kasalanan. Hindi namin kailanman hinanad ang mga sandatang nuklear sa kahit anong paraan. Tuwing lalapit kami sa kataas-taasang pinuno, ito ay para simulan ang depensa. Nandun ang mga komandante at palaging maring sinasabi ng kataas-taasang pinuno na bawal ng batas panrelihiyon ang sandatang nuklear.
Walang silumang autoridad sa Islamikong Republika ang pwedeng gumawa o magplano ng mga sandatang nuklear ng malawakang pagkawasak. Pero doon, sa Estados Unidos, at ang kanilang presidente, pinapaniwala nila ang mundo na tayo ay papunta sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Ang totoo, gusto lang talaga nila tayong akusahan ng malawakang pagkawasak. At sa kasamaang palad, tinatanggap ng pandaigdigang media ang mga kasinungalingan ito at batay dito, sinasabi nilang gusto nilang labanan ang mga nagpapagulo sa reyon. Inakala nila na kung ang ating mahal na leader ay mamartir, kung ang mga kumander ay mamartir, iniisip nila na babagsak ang estruktura ng bansa. Agad na pinili ng asembleya ng mga eksperto si Ayatollah Khamenei bilang ating mahal na leader. Inihalal nila siya at siya na may lakas at determinasyon ang naggabay sa landas at nagpatuloy sa gawain. Matatag silang nanatili sa kritikal na sandali, lumaban ng mga mandirigma ng tama at walang pagod. Ipinagtanggol ang sarili na may matinding lakas at determinasyon. Ang presensya ng Basij, ang presensya ng mga puwersa ng seguridad ay narito rin. Lahat ng lugar na kanilang timitirhan at pinagtatrabahuhan ay naapektuhan sa panahong ito sa mga kalsada para sa kaligtasan ng mga tao. Isa itong pambihirang bagay. Nagpapasalamat ako sa mga mahal na taong ito. Mahalaga aming kilalanin ang serbisyong ibinigay ng masisipag na empleyado ng munisipyo at lubos kaming nagpapasalamat sa mga taong voluntaryong nasa kalsada at tumutulong. Ginawa ng ating pamahalaan ang lahat na makakaya sa panahong ito upang hindi mapabayaan ang anumang serbisyo at hindi magkamali sa anumang paraan. Nawa'y mangyari ito at para sa lahat ng mga Iranian na nasa ibang bansa, sana'y makauwi rin kayo. Linisin natin ang kaluluwa't kasalanan para sa bagong taon at iwanan ang sama ng loob sa nakaraan. Sa pagkakaisa at pagtutulungan, magsikap tayong mabuti para sa pag-unlad ng Iran. Sa ating mga mahal at iginagalang na kapitbahay na kapaligid sa Iran, kayo ay aming mga kapatid. Ang mga problemang ito o katiwalian na lumitaw sa ating ugnayan. Dalangin namin na tulungan ng Diyos na mawala ang katiwalian at hindi pagkakaunawaan. Handa kaming harapin ang lahat ng problema kasama kayo, mga kaibigan. At sa kahit anong dahilan, napasok natin ang patibong na inihanda ng mga kaaway para sa atin at hayagan natin itong inanunsyo sa mundo. Hindi tayo naghahangad na lumikha ng anumang kaguluhan sa rehiyon. Ayaw naming mapilitan ang kahit anong bansa na mag-ipon ng armas at bala para lang protektahan ang sarili nila. Pagkatapos, maghihintay na lang sila kung atakehin ba sila o hindi sa kanilang teritoryo. Sa kahit anong pagkakataon, hindi namin iniisip na makialam sa mga pandoob na usapin ng ibang mga bansa. Talagang ayaw naming maabala ang seguridad at katahimikan ng buong rehiyon. Dahilan man na ito ay mga hamon na kaya namin lutasin sa sarili naming kakayahan. Sa pagtutulungan at palaging magkasana, kaya naming lutasin ito. Mensahe ito para sa mga bansang Islamiko. Ayusin ang mga usapin at isyong may katiwalian. Ito ay isang banal na utos ng Diyos upang malutas natin ang ating mga problema sa isa't isa. Mas mabuti itong gawin kaysa ipalaganap sa media at ipasa ang paniniwala sa inyong mga tao. Sinasabi nilang Iran ang sanhi ng kaguluhan sa reyon. Pero maniwala kayo at dapat din kayong maniwala at malaman. At sa totoo lang, alam ninyo ang Israel talaga ang siyang nagdudulot ng kaguluhan. Kawalang tatag, pagpatay ng lahi, terorismo, at mga malulupit na krimen sa buong rehiyon. Mga minamahal kong kababayan at kaibigan, sa pamamagitan ng matibay na pagkakaisa at pagtutulungan, itatayo natin ang ating Iran at magdadala tayo ng malalim na damdamin ng pagmamalaki at kasaganaan para sa ating buong bayan. Kasama ang mga karatig bansa sa pamamagitan ng kapayapaan at taos-pusong pagkakaibigan, dadalhin natin ang ating buong rehiyon tungo sa katahimikan, ganap na pag-unlad at tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Sa pagkakaisa kasama ang mga karatig bansa, kaya nating itatag ang pangmatagalang seguridad at kagalingang panlipunan sa rehiyon, o DAA. Hinihiling ko sa Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat, sa mga pinagpalang araw na ito, na naway gabayan niya tayo at tulungan sa masalimuot na yugto ng ating kasaysayan na ating kinahaharap na yon. Isang yugto na lubang sensitibo at napakahalaga. Upang muling maitatag ang kapayapaan, seguridad, katahimikan at ang landas tungo sa kaunlaran. Naway ituro niya ang landas na ito sa atin, mga Muslim, at naway ito ay maglayo ng langis, alitan at digmaan mula sa ating rehiyon.
Muli, mapagkumbaba kong hinihiling sa makapangyarihan at maawaing Diyos na ipagkaloob niya ang kanyang walang hanggang awa sa dakilang kaluluwa ng mahal nating pinuno ng rebolusyon. Kasama ang matatapang na komandante, minamahal na bayan, mga inosenteng bata at tao na walang kalaban-laban, na hindi makataruman at malungkot na kinitil ang buhay. Naway yakapin niya sila ng kanyang walang, hanggang awa at gawin tayong palaging matatad at matibay sa landas ng pag-angat at ng walang, hanggang dangal at soberanya ng ating minamahal na bansa. Nais kong iparating sa inyo mga mahal kong mamamayan, ang aking pangako na kami at ang pamahalaan ay lubos na maglilingkod at laging handang tumulong sa inyo marangal na bayan. At umaasa ako na ang mga pagsubok at kahirapang ito ay magwakas sa lalong madaling panahon upang maipagpatuloy natin ang ating mga buhay ng may danggal at karangalan sa kapayapaan at katahimikan. Kasama ninyo at ng mga bansang Islamiko. Maging masaya, matagumpay at magwadi kayo.